Alam mo ba kung bakit naririto ka, Cecilia? Pwede mo bang sabihin sa akin ano yung nangyari dyan sa mukha mo? Binuhusan ho ng asido ni Mang Mulong. Nung una, hindi ko ho alam kung bakit. Wala naman ho akong kasalanan sa kanya eh. Tsaka ako na lang nalaman kung bakit niya ginawa sa akin to. Bakit daw niya ginawa? Para ibigay sa ibang mukha ko. Para ibigay kay Olga, ang babaeng kaagaw ko kay Carlos Miguel. Dok, totoo ang sinasabi ko. Gusto nilang sirain ang buhay ko, kaya nila ginawa sa akin to. Sinira nila ang mukha ko para ibigay kay Olga. Dok, maniwala ho kayo sa akin. Hayop siya! Hayop si Olga, Dok! Hayop siya! Maniwala naman ho kayo sa akin, oh! Inay? Cecilia. Anak. Lord, anong ginawa niyo kay Inay? Bakit siya nandito? Anak. Akala ko'y kinalimutan mo na ako. Akala ko wala na akong halaga sa'yo. Nay, huwag naman ho kayo mag-isip ng ganyan. Cecilia. Aida, hindi porket matino siyang kausap ngayon kesa noon, paniniwalaan na natin ang lahat ng sinasabi niya. Pero Dok, yun din naman ang sinabi niya sa akin eh. At mukhang totoo naman ang sinasabi niya. Paano kung bukas o sa makalawa, iba na naman ang sasabihin niya? Lahat ba yun paniniwalaan natin? Aida, ang sinabi niya sa'yo at sinabi niya sa akin, bunga lamang ng post-traumatic stress na pinagdadaanan niya. Lahat naman kayo mga pasyente rito nagkakaganon. Alam niyo naman talagang lahat na nangyayari sa inyo Yung iba nga lang, ayaw na nilang isipin. Naintindihan mo ba? Huwag kang mag-alala. Posibleng napaka-traumatic lamang ng experience na naranasan niya kaya siya nagkakaganon. Posible rin na panandalian lamang ng pagkasira ng isip yung naranasan niya ngayon. Charity, pwede mo naman pagsabihan ng mahinahon yung bata. Hindi mo kailangan sigawan. He's pestering me. He's pestering you, wala ka lang talagang pasensya sa bata. Kasi naman, kung ako lang masusunod dito sa bahay na to, hindi ako papayag na nandito yung batang yan. Ikaw lang naman mapilit eh. Hindi ko inaasahan ito, anak. Hindi talaga. Patawarin niyo ako, Inay. Patawarin niyo ako. Alam ko marami akong pagkukulang sa inyo. Alam kong nabaliwala ko kayo. Pero kung alam niyo lang, hirap na hirap ako hindi ko kayo nakikita. Hirap na hirap ako, Inay. Anak, wala kang kasalanan. Huwag kang humingi ng tawad. Naiintindihan ko ang lahat. May sarili ka ng buhay. At yun ang higit na dapat mong asikasuhin. Hindi ba? Ito ang tandaan mo, ha? Kahit na ano ang mangyari, hindi kita
makakalimutan. Mahal na mahal kita. Anak kita eh. Anong ginagawa mo dito? Manang Ising, saan nagpunta sina Doña Victoria? Ma'am, hindi ko po alam. Umalis po sila kasama po si Senyor. Si Carlos Miguel kaya tsaka si Cecilia, nandyan ba? Ma'am, wala rin po eh. Nauna din po silang umalis. Bumisita po yata doon sa nanay ni Cecilia. Kasama po si Senyorito. Good. Ano ibig niyo sabihin good, ma'am? Hindi, wala. Salamat na lang, ha? Kung alam ko lang na gagawin mo to sa nanay ko, sana pinakulong na lang kita! Bakit? Hindi ka ba naniniwala sa akin? Naniniwala ako sa'yo, Cecilia. Kaso ang mga doktor lang ang higit na nakakaalam ng lagay ng pasyente. Pwedeng maayos ka ngayon. Paano bukas? Sa makalawa? Hindi ako pwede magtagal dito. Bakit? Marami ka namang pwedeng maging kaibigan dito eh. Isa na ako doon. Inay, ipagagamot ko ho kayo. Kung kinakailangan magtrabaho uli ako, gagawin ko. Gumaling lang kayo. Anong ibig mong sabihin, anak? Mamamasukan uli ako sa pabrika. Okay lang ba yan, Carlos Miguel? Ano ka ba, Cecilia? Hindi ka na kailangan masukan. Kahit naman di ka magtrabaho masusuportahan natin si Nanay Mariana eh. Maraming salamat. Lubos-lubusin nyo na. Baka gusto nyo pang ikuha ng private nurse ang inay. Uy, Esme. Ay, Apollo! Oh, what's up? Free ka ba tonight? Gimik tayo. Ay, naku, ngayon mo lang sinabi. Naku, hindi ako pwede. Bakit? Kasi pupunta si Dave sa bahay eh. Dave? Sinong Dave? Ay, naku, sorry. Ang tagal-tagal na natin nagchichikahan. Hindi ko pa pala nakukwento sa'yo si Dave. Si Dave, yun yung boyfriend ko. 3 years na kami nakabase sa Cebu. Ngayon lang uuwi. Ba't ngayon ka nalaman yan? Bakit? Nagtanong ka ba? Uy, teka muna, pasensya ka na. Kailangan ko na talaga umuwi kasi maluluto pa ako ng dinner para kay Dave. Ay, teka muna. Tsaka nga pala, Apollo. Friends pa rin tayo, ha? Kamadyo-gelling, ha? Chika-chika, ha? Gimik din tayo minsan, ha? Okay? Katiri, nasobrahan yata yung pag-arte ko. Cecilia? Cecilia? Kanina ka pa dyan May problema ba? Wala, love. Sandali lang. Matatapos na ako. Sigurado ka, ha? Alam mo, Renato, hanggang ngayon gumugulo pa rin sa isip kong sinabi mo sa akin. Ang alin? Yung tungkol dun sa batang Dinaro de Consuelo Cemeterio? Oo. Naglalaro lang kasi sa isip ko mga ilang posibilidad. Tulad lang? Na hindi anak ni Agnes ko doon ang batang yun. Kanino?
Sa'yo? Nabigla talaga ako sa kapatid mo. Isip mo pati sa akin na nagalit ng gusto. Munti ko nang sampalin eh. Buti na lang kamo, naalala ko si Olga siya at hindi si Cecilia. Ano? O ngayon ba, Tito Juancho, napatunayan niya ng magaling ang anak niyo? Oo. Napabilib niya ako. At nagkadramahan pa sila nitong si Mariana. At ito naman kitongin na to. Uto-uto. Sakay na sakay at paniwalang paniwala. Hindi lang yan, Tito Juancho. Patikim pa lang yan ni Olga. Isang araw magugulat ka na lang, tuluyang wala na si Olga. Dahil Cecilia na siya. Sa kilos, sa ugali, sa salita, at sa lahat. Mabuti naman, Iya, at naisipang bisitahin ng nanay mo. Tutulong nga kami sa pagpapagamot, Papay. Naku, di maliwanag na gastos na naman yan. Nagtatrabaho ang anak mo, Victoria. Kaya naman hindi siguro niya iaasa sa atin yun, ano? At saka alam niyo, Mama, gusto ko sana pagtrabahuhan yon. Kaya lang ayaw naman po ni Carlos Miguel. Ngayon mo pa ba pipiliing maghanap buhay? Nakatikim ka na ng ginhawa? Excuse me. Inday, dali mo yung pagkain ko sa kwarto ko, ha? Ayoko kumain dito. Friends. Naku, kung nakita niyo lang itsura niya, talagang tulala. Walang nasabi. In English, speechless baga. Luka-luka ka talaga. Paano ngayon kung hanapin sa'yo ni Sir Apollo yung Dave na yon, ha? Oo nga. Sino naman ang ipapakilala mong Dave, ha? Ha? Ang dali-dali naman ang solusyon dyan, mga inday. Hindi ba makita ko yung picture ni Brad Pitt? Sus ko. At saka bakit naman niya hahanapin si Dave? Ano naman ang key niya? Wala naman siyang key doon. Mag-on ba kami? Hindi naman kami. Wala naman kami. Hindi naman mag-jowa. Wala. Ay, nako, bahala ka na nga. Basta, solo mo yan pag nuloko mo na yan kay Apollo, ha? Huwag mo kami i-join dyan. Correct. Talagang solo ko ito. Dahil gagawin ko lahat para mapasakin si Apollo. Kakarinig ko to. At saka kayo, ang kakapal din nyo, no? Kayo, ang dami-dami nyo rin mga strategy ginawa para makuha mo si Rabilo at saka ikaw si Jomar. Kayo talaga! Nako, no, silang nahirapan mo na rin sa amin. Ay, hindi rin. Kaya ka lagi nagpapablowin. Alika na! Natural to. Huwag na, Carlos Miguel. Hindi na nga nagustuhan ng mama mo ang pagtulong sa inay. Tapos ngayon, pag-aaksayan mo pa ng panahon ng birthday party ko. Kung gusto mo, tayong dalawa na lang mag-celebrate. Hindi. Ayoko. Gusto ko siyempre special yung para sa'yo. Dahil yun ang unang-unang birthday mo sa piling ng mga Altamonte. Pero... Hop, wala nang pero-pero. Meron akong plano para sa'yo at gusto ko masunod yun. Wala makakasira ng plano na yun. Ha? Wala nang pero-pero, ha? Tuloy na yan. Okay? Delikado to. Pag natuloy yung birthday party na yun, for sure may i-invite yung mga baduy na kaibigan ni Cecilia. Tama. Si Esme. Sana gumaling na ang nanay ko. At sana din makita ko na ang una at huling lalaking mamahalin ko. Cecilia, bakit? Ako nga ang nabigla sa pagpunta dito ni Cecilia eh.
Hindi ko inasahan. Aling Mariana, hindi ko nga ho alam kung dapat kong sabihin to sa inyo eh. Pero, di ba kasi kabilin-bilinan nyo sa akin na huwag ko kong sasabihin kay Cecilia yung kalagayan nyo. Hindi ko ho natiis, sinabi ko rin ho. Pasensya na ho, ha? Wala kang kasalanan, Esme. Ginawa mo lang kung ano ang dapat. Ang akala ko tuluyan na ako nakalimutan ni Cecilia. Hindi pala. Mahal pa rin pala ako ni Cecilia. Naku nga ho, ako rin eh. Mali pala lahat ng naisip ko sa kanya. Oo, Esme. Siya pa rin ang dati mong kaibigan. Correct. At nakatuntong pa rin ang mga paa niya sa lupa. Buti na lang, no? Hindi ka makakaalis dito, Cecilia. Ang doktor ang magpapasya nun. Pero Aida, alam ko na lahat ng sinasabi ko. O sige, sabihin natin na alam mong lahat ng sinasabi mo. At sabihin natin na totoo ang lahat na yon. Pero nasaan ang kamag-anak mo na makakapagpatunay nun? Cecilia, hindi ka nakakaalis dito dahil sa gusto mo lang. Kailangan nandito ang kahit na sino sa pamilya mo para kunin ka. Hindi ba hindi mo alam kung nasaan ang pamilya mo? Dito ka na lang. Masaya naman dito eh. Tignan mo ko. Nung gumaling ako, ayoko nang umalis. Ayaw na kasi ako tanggapin ng pamilya ko eh. Hindi, Aida. Aalis ako. Aalis ako dito. Ayun si ma'am. Ay, salamat. Cecilia? Esme! Halika. Pinapatawag ba daw ako, sabi ni Carlos Miguel? Oo. Alam mo, Esme, kaya kita pinatawag dahil marami akong gustong sabihin at saka ipaliwanag sa'yo. Halika sa loob. Tara. Sasabihin ko sana sa mga maid na sabihin sa'yo na wala ako rito. Kaya lang nagdalawang isip ako. Hindi si Olga ang sadya ko, Agnes. Ikaw. May isang bagay na gumugulo sa isip ko. At ikaw lang ang tanging makakapagbigay linaw tungkol doon. Pwede ka naman talagang lumabas, Cecilia eh. May outpatient talaga rito. But the question is, saan ka uuwi? Nasaan ang pamilya mo? Doc, binigyan na po ako ng pangalan saka phone number. Tatawagan na lang namin mamaya. Okay, that's good. Tsaka na lang natin pag-uusapan to pag dumating na sila rito, ha? Okay. Cecilia, kung sakaling makakalabas ka dito, anong plano mong gawin? Bubuuin ko uli ang buhay ko. Babawiin ko ang lahat ng inagaw nila sa akin.